Mga kababayan, may ituturo ako, makinig kayo. Pakinggan niyong mabuti ang mga sasabihin ko. Tuturuan ko kayo gamit ang mga kasabihan, i-explain ko ang mga nangyari noon na mahirap maintindihan. Mga bagay na narinig namin at nalaman, mga bagay na tinuro ng aming mga ninuno. Hindi namin ito itatago sa aming mga anak. Ikukwento namin sa susunod na henerasyon ang mga nakakabilib na ginawa ni Yahweh. Kung gaano siya kalakas at yung mga miracles na ginawa niya. Gusto niya kasing malaman ito ng mga susunod na henerasyon, kahit yung mga ipapanganak pa lang, ipapasa nila ito sa magiging anak nila. Psalm chapter 78, verse 1 through 4 and 6, Pinoy version. Sa nagdaan na panahon hanggang ngayon, maraming natututo sa Biblia mula sa systematic theology first, na na-handover sa kanila bago basahin at malaman ang buong narrative ng Biblia. Nang dahil dito, nababasa ang Biblia sa lente ng systematic theology na kung saan hindi siya ang konteksto ng mga biblical authors at audience nito. Tara, tutuklasin natin ano ba ang storya na nilalahad ng Bible from Genesis to Revelation. Ano ang konteksto ng biblical audience tulad ng Ancient Near East, papuntang Second Temple period at Greco-Roman world. Basahin natin mula sa mata at tenga ng isang ancient audience at paano ito makakatulong, edify o makakapagpayabong ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa God of the Bible. Welcome to the Lord of Stories. Thanks, Phoebe. Welcome to the Lord of Stories podcast. I'm your host, Jason. Para sa opening natin ng Season 2, hindi muna tayo magsisimula magbasa sa Genesis, kundi isa-set up muna natin yung dalawang mahalagang context. Bali, para dito sa episode na to, ang topic natin, ano ang Torah? So, parang bago lang, di ba? So, ang Book of Genesis kasi, kasama siya doon sa corpus ng tinatawag na Torah. So, ano ba yun? Tara, i-discuss na natin itong topic na to. So, yung Torah, isa siyang salita na kung saan maraming mga typical churchgoer or mga lay persons ang mga hindi pa nakakarinig nito. Pero kung narinig mo na to, edi okay. So, yung Torah, nagpe-pertain siya sa Old section ng Hebrew Bible or Scriptures or yung Old Testament. Ang salitang Torah, ang ibig sabihin sa Hebrew ay teachings or instruction, So, na-derive ito sa homonymic Hebrew root na yara. So, yung source pala na binabasa natin ngayon is galing sa Jewish Study Bible. So, galing din sa teachings ni Tom Bradford, dun sa Torah class. At may source din tayo galing dun sa Whole Counsel of God podcast, ni Father Stephen DeYoung. Okay? So, ang ibig sabihin ng yara, yung root na yon is to teach. Isa sa mga possible na etymology ng Torah ay teaching or pumana, At nagre-refer sa tumama ka dun sa marka. So, yung kasalanan, baliktad nun. To miss the mark kapag in-uncover mo siya sa Hebrew word. Sa mga later biblical period, nagamit na ang term na Torah sa unang section ng Bible sa mga scroll ng Genesis, Exodus, Numbers, at Deuteronomy. So, kapag sinabi mong Torah, nagpe-pertain ka doon sa unang 5 books ng Bible. So, from Genesis to Deuteronomy. So, ang mga scroll o libro na ito ay tinatawag na 5 books of Moses or sa mga ibang libro natin, ang tawag sa kanila is Pentateuch. So, nanggaling sa salitang Greek na penta and then yung tukos, scroll or books. Yung codex kasi later pa siyang na-develop, Nung time nila Jesus, wala pa. Puro scroll pa din siya. Sa parehas na tradition ng Judaism at Christianity, ay isang unit lang yung tingin nila dun sa 5 books of Moses. So, kapag sinabi mong Torah, ayun, isang buo yun, from Genesis to Deuteronomy. Sa Jewish perspective, since normal na salita ang Torah, so it can mean many things, Isa na dito, ang Torah, ang ibig sabihin ay lahat ng libro sa Hebrew Bible or Old Testament. Depende kung saan context siya ginagamit, At times, kapag sinabing Torah, alam mo yung first 5 books of Moses. At times, pag sinabing Torah, ang ibig sabihin pala nun is yung whole corpus ng
Old Testament. So sabihin natin, no, yung analogy dito is katulad nung sa mga toothpaste natin. So sikat na sikat kasi yung Colgate, di ba? So alam ko na experience nyo to. So at times, di ba, inutusan ka ng nanay mo na bumili ng toothpaste doon sa sari-sari store. Bili ka nga ng Colgate, yung close-up. So parang naging interchangeable yung term na toothpaste doon sa Colgate. Na kahit ibang brand na nung toothpaste yung binibili mo, ang tawag pa rin is Colgate. Pero wala naman tayong problema doon kasi 'di ba yung term na yun is kinalakihan ng mga Pilipino sa context nila. So sa context ng mga Jews, yung Torah or let's say yung pinaka Old Testament nila, no, interchangeable. Depende kung saan context mo siya matatagpuan. So later na gagamit ito, no, pertain sa mga commentaries nila. So sa Jewish context pala, no, ibig sabihin kapag sinabi nila Torah, titignan mo kung saan context nagmula. So, pwede rin kasi ang ibig sabihin pala nila is yung Talmud, yung Mishnah, pati na rin yung mga oral tradition nila, no? Or yung mga ibang commentaries pa nila. Sa mga Israelites o mga Jews, sa araw ni Jesus, no? Or mga maaga pa, mga ilang daang taon, it is well understood na ano ba ang ibig sabihin nila kapag napag-uusapan nila yung Torah. Alam nila yung nuance at context ng conversation. Kasi nga, galing sa kanila mismo yun eh. So sila nakakaalam mismo, no? Kung ano ba yung ibig sabihin ng Torah, the way na kung paano nila ginagamit. So alam nila yung nuance, no? Depende sa context ng conversation. Kung ang Torah ba ay ang ibig sabihin is yung 5 books ng Moses at kung kailan ang ibig sabihin nito ay other religious literature and rulings. So unfortunately, hindi natin pwede i-overlook yung fact, no? Nung time nila Jesus, yung mga tradition nila, no, mas naging important compared dun sa Word of God or dun sa salita ng Diyos. Later, nang pumasok ang mga Gentiles sa picture ng after ng death and resurrection ng Messiah, itong mga Gentiles na to, no, katulad natin, wala tayong masyadong alam sa Jewish culture at sa Hebrew language, no, kung paano ba nila nagagamit yun. Kaya at times, na-confuse tayo doon sa Torah. Even though naayos na ito ng mga Bible scholar, no, kung ano ba ibig sabihin talaga nung Torah, so karamihan ng mga church leaders and teachers, mabagal nila itong ma-pick up. Bali, nakikita natin, no, yung tamang pagkakaintindi doon sa salitang Torah is hindi pa masyadong laganap sa Christian spectrum. So, going back doon sa Torah as 5 scrolls of Moses, though nagpo-progress naman yung story chronologically, no, mula sa creation ng mundo hanggang sa pag-wander nila sa wilderness, hanggang dun sa point na papasok na sila ng promised land. Pero hindi natapos doon yung story, no, na matay si Moses. So bagkus yung parang pinaka-story ng Old Testament, di ba, magpapatuloy hanggang libro ng Joshua and beyond. O pwede natin sabihin, since yung final theme sa narrative ng Torah, no, yung pagpunta nila sa promised land, at yung pagkakatupad ng mga pangako ni Lord sa kanila, di ba? So, yung mga ibang scholars, kino-consider nila na mas buo yung team, no, at yung unit kapag hexatuk. So, yung hexa, bali, 6 na siya, sinama na nila yung Book of Joshua, no? Kasi makikita natin sa bandang patapos ng Book of Joshua, sa Joshua 21:43 to 45, binigay ni Lord sa mga Israelites ang lahat ng lupaing pinangako niya sa mga ancestors nila. So sinakop nila yung buong lupain, no? Binigyan sila ni Lord ng kapayapaan sa buong lupain gaya ng pinangako niya sa mga ancestors nila. Wala ni isa sa mga kalaban nila ang nanalo laban sa kanila kasi binigay ni Lord ang mga ito sa mga kamay nila. Ginawa ni Yahweh ang lahat ng mga pinangako niya. So, mas may ending yung Book of Joshua, di ba, compared doon sa Book of Deuteronomy. Kaya yung ibang scholar, mas kino-consider nila na kung isasama mo yung Joshua, parang mas tapos yung story. Pero as you read along, ayun, makikita natin na nagkaroon ng problema. Ang Hebrew term na Torah at Torat Moshe or Torah of Moses ay ginagamit sa late biblical period para i-describe o magbigay ng clue sa nature o pagkakaisa ng mga scrolls na to, na makikita naman natin sa New Testament.
Ang Torah ay madalas na naiintindihan bilang law, batas, at kadalasan ito nga ang meaning niya din sa Bible. Katulad na lang sa Exodus chapter 12 verse 49. Ito ang batas para sa mga purong Israelites at sa mga foreigners na namumuhay kasama ninyo. So na-translate talaga siya as batas. Ang batas ay isang predominant genre sa Torah na kung saan hindi lang 10 utos yung parang pinakabatas mo, di ba, do sa Exodus 20 or yung repetition no sa Deuteronomy 5. Marami ding legal collection sa Exodus chapter 21 to 23. Ang dami nun eh. Parang in-expound pa mismo yung 10 utos ng Diyos. Lalo na dun sa Book of Leviticus. Meron din sa Book of Numbers at sa Deuteronomy. Pati na rin ang mga piling kautusan sa mga iba't ibang narrative katulad sa Genesis 17 patungkol dun sa circumcision, sa Numbers 36, yung mga kautusan no, patungkol sa manang lupa ng mga kababaihan kasi nagkaroon ng problem dun eh. So madadaanan naman natin yan in the future. Maraming mga narrative section ang nagko-contain no, ng material na may legal significance. Katulad na lang sa creation story na kung saan nag-culminate ang creation no sa creation ng Sabat na kung saan magiging isa itong batas sa Exodus 16. Katulad na lang sa story ng paggawa ng tabernacle, pansamantalang tahanan ni Lord yung tabernacle no sa wilderness. Ay hindi naman kinuwento yung paggawa ng tabernacle no for its own sake. So bagkus ito ay panimula sa mga iba't ibang kautusan about sa mga sacrifices na kung saan narrated sa simula ng Scroll of Leviticus. Given that, sa Torah ay binubuo ng mga kautusan. Hindi naman nakakasurprise sa pre-Christian Jewish community sa Alexandria, Egypt na ang Torah ay kadalasang naitatranslate sa Greek bilang nomos or law or batas. At itong tradition na to ay nagpatuloy sa Christianity na kung saan ang Torah ay tinatawag na batas. Pero yung concept kasi nung salitang nomos or yung law, no, iba yung nuance nun doon sa ancient people. So, coming from the source of whole counsel of God. So, yung word na nomos, ang context sa ancient world, let's say, no, sa 3rd century BC, bago pa dumating si Christ, medyo broad yung term nung word na yun. Na kung saan nakapaloob dito yung typical na mga batas ng mga tao or nung isang lugar. Pero hindi lang yun. Kasama na din doon yung mga customs nila, ways of life, religion, etc. So with pertaining sa mga Hudyo, you can say nomos of the Jews. Kung paano sila namumuhay, lahat kasama na doon. Kaya decent translation ang pagkakakuha ng nomos sa Greek. Sa translation na word na Torah. Nagkaroon nga lang tayo ng problem nung nasa time na ng mga 5th century na kung saan no, nung tinranslate ni Jerome yung word na nomos ng lex. So, Latin word, no? Which is law. Though kasama pa naman din dun yung mga ibang baggage katulad ng customs, folk tradition. But, dito sa time na to, no, hindi na necessary na naka-include yung about sa religion. Parang paano natin bineview yung salitang law ngayon. Pero way back then, wala namang problema dun. Pero ang batas ay hindi lang siya possible na translation ng Torah. Katulad nga ng sabi natin kanina, di ba? At ang Torah ay hindi dapat naiilarawan na aklat ng batas. Kasi nga 'di ba, ang Torah ay instruction or teaching. Sabihin na lang natin no sa Proverbs 1:8, anak, makinig ka sa sinasabi ng tatay mo. Huwag mong babaliwalain ang pangaral ng nanay mo. So yung pangaral dun, ang word na ginamit dun is Torah. So hindi naman batas ng nanay mo, yung pangaral lang ng nanay mo yun, di ba? So yung katuruan or instruction, sabi natin pangaral, ay hindi lang confined sa batas. Sa totoo lang, ang mga narrative, salaysay, stories, or kwento ay mabisang paraan ng pagtuturo. So God can teach us the truth in variety of ways. Tulad na nga lang ni Jesus Christ, di ba? So pag nagtuturo siya, hindi naman kadalasan direct commandment yung binibigay niya. Nagtuturo siya at times sa pagbibigay ng parable. So given na predominant ang narrative sa mahalagang parte ng Torah, no? Lalo na sa Genesis, pasimula ng Exodus at Numbers, pinakamagandang maintindihan ang term na Torah at Moshe
ay ang mga instruction ni Moses or mga katuruan ni Moses. Itong mga katuruan na to, no, or instructions ay makikita natin sa mga narratives at mga batas, no, na kung saan sama-samang pinapaliwanag ang tamang way ng pamumuhay at relasyon sa Diyos at sa mundo. Na ang Torah, no, hindi lang siya mga sets ng batas. Na-comment ng isang Jewish medieval interpreter, no, na si Rashi, dinefend niya yung fact na ang Torah ay nagsimula sa stories ng Genesis, hindi sa batas na Exodus. At sadly, yung mga ibang fellow believers natin, kung magkwento ng story ng Bible, para nagsimula agad sa Genesis 3, hindi nagsisimula sa Genesis 1. Or let's say, kung ikukwento yung Genesis 3 na parang wala yung serpent doon. Pero tayo, hindi tayo maglilib ng details behind. So, alamin natin talaga kung paano nagsimula yung kwento at ano yung naging problema. So, before we land the plane dito sa podcast episode natin, so let me quote, no, yung encounter ni Jesus sa mga religious leader dun sa John 5, verse 46 to 47. Kung naniniwala talaga kayo kay Moses, naniniwala din dapat kayo sa akin. Kasi tungkol sa akin ang mga sinulat niya. Pero dahil hindi kayo naniniwala sa mga sinulat niya, paano kayo maniniwala sa sinasabi ko? Nakakalungkot, no, sa mga karamihan ng mga Kristiyano ngayon na hindi masyadong well-informed sa Old Testament. Nanggaling na sa bibig ni Jesus Christ, no? Hindi kayo naniniwala sa mga sinulat niya. Paano kayo maniniwala sa sinasabi ko? So, sinabi mismo ni Jesus yun. Yung pagsasabi nila, no, kung naniniwala ba talaga kayo kay Moses, ay common way lang nila, no, nung pagsasalita nila noon. Isang idiom nila yun na ang ibig sabihin ay kung naniniwala ka ba sa Torah, kay Moses, the law, or the Torah. So yung mga terms na yun, interchangeable yun sa Jewish people. Na kung saan hindi naman natin sila ka-context, di ba? So ang point kasi, di ba, sinasabi ni Jesus kasi kung tungkol sa akin ang mga sinulat niya, yung mga sinulat ni Moses, moreover, di ba, ine-explain ni Jesus na kung hindi tayo naniniwala o hindi natin alam yung mga sinulat ni Moses, paano natin maintindihan yung mga pinagsasabi niya? Or yung parang pinaka-aim ng mission niya? Kung hindi tayo well-informed doon sa Old Testament. So, it is sad, no, ayun nga, sa conditions ng modern Christianity, na kung saan, no, nakalimutan na nila yung Old Testament or Hebrew Bible. So, common statement na maririnig natin, New Testament church na tayo eh. Ang implication nun sa Old Testament ay hindi para sa atin, no, para sa ibang tao. Namely, yung mga Hudyo. So, parang na-set up against yung OT sa New Testament. Na kung saan ang Old Testament ay obsolete, interesting, no, but irrelevant history. Tapos yung New Testament naman is current at contemporary. Pero tandaan natin, di ba? Ayun, meron pa rin maituturo sa atin yung Old Testament. Kasi nga yung concept nun is hindi lang basta batas, no? Teaching talaga siya. So, hindi man direct, pero makakapagbigay sa atin ng turo yun. Lalo na sa gagawin natin dito, mas magiging aware tayo kung ano ba talaga yung takbo ng storya, di ba? Ano ba yung plano ni Lord sa universe, ano yung mga problema natin, di ba? At ano yung solution. So, first of all, ang title na Old Testament, so quoting Tom Bradford, no? So, English to, tinagalog ko lang. So, yung title na Old Testament is man-made siya. So, never mo makikita sa Bible yung term na Old Testament kahit nasa New Testament ka na. So, yung idea behind dun sa pangalan na yun ay parang nahati yung Bible, no? So, yung Old Testament is nagre-refer sa mga covenant na ginawa ni Yahweh kala Abraham, Isaac, Jacob, at Moses. At yung New Testament naman ay nagre-refer sa mga covenant between God and mankind in general through Jesus Christ. So, kung ang isang believer ay inclined mag-isip ng ganun, no, it would better to think yung biblical division na yun ay earlier and latter testaments. Tingin ko mas magandang yun na lang yung term na gamitin natin dun sa both, no,
never naman kasi tinawag ng New Testament na Old Testament. Yung Old Testament, ang tawag nila doon generally is scriptures. Kasi wala pang New Testament at that time. So yung ginagamit nilang pang-guide nila sa pamumuhay nila through the lens of Jesus Christ, no, is yung Old Testament or yung scriptures. So, and by the ways, yung term na testament at yung covenants, synonymous sila. So, pwede mo silang pagpalitin. So, pwede natin sabihin, Old Covenant tapos and then New Covenant. Pero yun nga, di ba, yung bagong covenant, hindi niya naman nire-replace yung original covenant. Meron mga na-transform, no, at na fully realize kung ano ba talaga yung ini-aim ng mga kautusan or let's say ng mga teachings. Sa ating pagtatapos, no, I will give you something to think about. Even si Jesus Christ, di ba, kung tatanungin natin siya kung void na ba yung Torah sa pagdating niya. So, yung sagot niya is nasa Matthew 5:17 to 19. Huwag niyong isipin na dumating ako para baliwalain ang law ni Moses or yung Torah ni Moses, no, at ang mga teachings ng mga prophets. So, yun nga, di ba, law and prophets, or minsan, ang term na law is collectively Old Testament. Actually, dumating ako hindi para baliwalain, kundi tuparin ito. Tandaan nyo, mawawala ang langit at lupa, pero ni isang letra, kahit ang pinakamaliit na detalye ng law ay hindi mawawalan ng bisa hanggang hindi natutupad ang lahat ng yun. Kaya tatawaging pinakamababa sa kaharian ng langit ang sino mang hindi sumusunod sa pinaka hindi importante sa mga utos at nagtuturo ng ganito sa mga tao. Pero tatawaging dakila sa kaharian ng langit ang sino mang sumusunod sa mga utos at nagtuturo nito. So, think about that. So, for now, dito muna magtatapos, no, yung season 2 opening natin para sa The Lord of Stories podcast. At sa susunod na episode natin, no, i-explore naman natin yung basic themes or yung cultural background, no, ng ancient Near East para kahit papano aware tayo kung paano mag-isip yung mga ancient people. So, yung mga Jewish people na yun, located sa ancient Near East. Iba yung mga Jewish people nung time nila Abraham, doon sa time nila Moses, sa time nila David, at sa time nila Jesus Christ. So kayo, ilolocate muna natin siya sa ancient Near East. And then after that, pwede na tayo magsimula sa introduction ng Book of Genesis. So hope na na-bless kayo na itong episode na to. At samahan nyo kami, no? Or magsama-sama tayo. Sasamahan namin kayo sa pagbabasa nyo ng Bible para malaman natin, no, kung ano ba talaga yung story na tinatel neto from Genesis to Revelation. So, God bless from the Lord of Stories podcast.